Gaya ng sinabi ni Daddy, ay sinundo nga ako ni Matthew sa condo ko. Gaya rin na pagkasunduan namin ni Jude ay kasama ko siya, kaya naman maaga pa lang ay nasa condo ko na siya, at inayusan pa ako ng baklita. Nakasuot lang ako ng isang red dress with slit na hanggang talampakan ko ang haba, saka lang ako nagsuot ng flat shoes, dahil ayoko na munang mag-heels, para mas safe ako at ang anak ko sa sinapupunan ko. Naka-messy bun ang buhok, saka ako nilagyan ni Jude light make gaya ng gusto ko, nakasuot naman si Jude ng navy blue suit, dahilan para magmukha siyang lalaking lalaki, pero kapag tumingin sa mukha, ay pak or si baklita. Hindi sang-ayon si Shelo sa pagsama ko kila Daddy sa engagement party na iyon, pero sinabi ko sa kanyang ayos lang ako, dahil huli naman na iyon. Buo na ang plano ko na pagkatapos ng gabing ito, makausap ko lang siya, at maibigay ang dapat kong ibigay ay aalis na ako, kung saan si Shelo mismo ang susando sa akin. Alam na rin ni Jude ang plano ko sa gabing ito, kaya naman go na go si baklita. Ika pa nga niya ay basagin ko daw ang kinabukasan, para hindi na makakabuo pa sa iba. Girl, yung kapatid mo nakakashook hindi nagsasalita, si Jude habang nasa biyahe kami. Nauna na raw sila Daddy, at talagang ipinasundo ako para makasiguro daw na sasama ako. Ang galing lang din ng Daddy ko, sinisiguro talaga niyang masasaktan ako ngayong gabi, dahil siya pa mismo ang nagpilit sa akin na saksihan ng engagement party nila Jason at Karel. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Jude, saka ko lang siya sinama ng tingin, dahil baka magalit si Matthew sa kanya, ayaw pa naman niya na may maingay kapag hindi siya nagsasalita. Mabilis naming narating ang lugar, kung saan gaganapin ang party. Isang hotel na sila Jason din mismo ang nagmamay-ari. Pagdating namin sa mismong hall ay marami na ang bisita, sigurado akong nandito rin sila Mommy, dahil kaibigan siya ni Mrs. De Alvas. Agad naming nakita sila Daddy na nakapwesto na sa may bandang gitna, kung saan kita ang mini stage, kung saan papwesto sila Jason at Karel mamaya. Pansin ko ang mga bisita nila, ay puro mayayamang tao, kaya naman panay ang kislapan ng kamera ng mga taga-media, na mag-coverage sa engranding engagement party na ito. Daddy, bati ko sa kanya nang makalapit kami ni Jude. Hindi niya ako pinansin, bagkus ay tinabig pa ang kamay kong nakaabot sana, para magmano sa kanya. Tita, bati ko naman kay Tita Elas, na pag-ismad lang ang itinugon sa akin. Good evening ma'am, sir, bati naman sa kanila ni Jude. Agad akong ipinaghila ni Jude ng upuan, na nakaharap mismo sa mini stage, kung saan mamaya lang ay makikita ko, kung gaano talaga kamahal ni Jason si Karel. Tahimik lang kaming nakaupo ni Jude, habang nagmamasid sa paligid, pansin kong kanina pa ako sinisiko ni Baklita, pero hindi ko pinapansin, sure naman akong nagsa-sightseeing na naman siya ng ibang lalaki. Sa kakalingon ko ay napansin ko kung saan banda nakaupo ang Mommy, kasama ang asawa niya at si Sheena, kaya naman agad akong tumayo para lapitan sila. Dad, puntahan ko lang sila Mommy, alam ko na hindi naman pinansin ng kahit sino sa mga kasama ko sa lamesa. Tita Elas was busy talking to her amiga, who was sitting beside her, habang ang dalawang kapatid ko, ay tahimik lang din na nakamasid sa paligid nila. Dahil hindi naman pinansin ang pagpapaalam ko, ay agad na lang akong tumayo, na agad namang sinundan ni Jude. Pangit ka bonding ng family mo girl, panas na laway ng mga kapatid mo, ang daddy mo kamukha na ni Lucifer, kakasimangot, tapos yung stepmother mo saksakan ng arte. Reklamo niya habang papalapit kami sa pwesto nila Mommy. Malayo pa lang kami nang bigla akong nahadyap ng paningin ni Sheena, kaya naman agad niya akong sinama ng tingin, na sobrahan na naman sa kartihan, kaya kahit saan ay dinadala ang pagiging brat. Mommy, bati ko nang tuluyang makalapit ako sa kanila. I don't want to see you here Emma, diretsahang sabi ni Mommy, nung akmang hahalik ako sa kanya. Well, hindi naman masakit, sabi ko nga ay expected ko na ang bagay na ito. Leave my sight, kung ayaw mong dito ka mapahiya mismo. Pagbabante niyang sabi, gusto ko lang sanang batiin kayo Mommy, sagot ko. I don't care about you Emma, bumalik ka kung saan ka nanggaling kanina. I don't want to be seen being with you. Madiin niyang sabi ng pabulong. Napansin ata ni Jude na hindi maganda ang pagdikit ko kay Mommy, kaya agad na niya akong hinila pabalik sa upuan namin kanina sa pwesto nila Daddy,
pero nag-aya ako sa kanyang pumunta muna sa comfort room, dahil naramdaman kong naiihi na naman ako. Muntik ko ng sabunutin girl, ang arte. Tukoy niya kay Sheena, habang nakaangkla ang kamay sa braso ko. Hayaan mo na ganoon pinalaki ni mommy sagot ko. Sabagay no wonders na si Akech, sama din ugali ni mother dear sabi niya sabay pasok agad sa banyong panlalaki. Pagbukas ko ng pintuan ng CR, ay walang tao, kaya naman nang makalapit ako sa harapan ng salamin, ay agad kong tinignan ang itsura ko kung maayos lang ba, pero ganoon na lang ang gulat ko, nang biglaang sumulpot si Karel, galing sa isa sa mga cubicle ng mismong CR. Naka-long gown lang din siya, at kita ang pagiging matangkad niya dahil sa suot na damit. May mukha ka pa rin pala talaga para magpakita dito, antag niya nang makalapit sa sink, para maghugas ng kamay. Hindi ako nagpunta rito Karel para makipag-away, imbitado ako kaya ako nandito. Kabastusan naman kung hindi ako pumunta, nakakahiya kay Mrs. De Alvas, mahabang sagot ko. Masyado ka talagang matapang. Inis niyang sagot. Well ganoon naman talaga siguro dapat, para na ipagtatanggol ko ang sarili ko, lalo na mula sa mga tulad mong sinungaling, matapang kong antag. So you're telling me that I'm a liar? Inis niyang tanong, habang nakaturo ang daliri sa mukha ko. Sheil Karel, it's your engagement party, masyadong mainit ang ulo mo, hindi ata akma para sa okasyon, walang emosyon kung sabi, sabay hugas ng kamay. Dal iyan mo baka biglang mainip si Jason, maghanap ng iba yun, ikaw din kawawa kapag bigla siyang natauhan, natatawa ko pang dugtong. You're telling me that because? Tanong niya sa maarte at galit na boses. Because you don't deserve him, you don't deserve a man like him, at hindi niya rin deserve ang gaya mong nang iiwan, kalmado ko pa ring sabi. Pansin ko ang panlilisik ng mga mata niya, at nang akmang sasampalin niya, ako ay agad ko siyang napigilan. Kung nagawa mo akong saktan noong unang beses, pues huli na iyon, dahil hindi na pwedeng maulit pa, sabi ko sabay bagsak ng kamay niya. Siguro nandito ka para manggulo ano Emma, pang-aakusa niya. Maaring tama siya, pero hindi naman ganoon ang pakay ko, kundi ang malaman lang naman ni Jason ngayong gabi mismo, na yung bagay na ayaw niyang mangyari ay nangyari. Malaman niya mangbuntis ako, ay siguradong hindi niya ako pananagutan, dahil ayaw niyang magkaanak sa gaya ko. Wala akong magagawa kung manggugulo ako Karel, kaya kung ako sa'yo puntahan mo na si Jason, at baka mauntog yun sa katotohanan, naiinip na mga bisita mo, masyado kang paimportante, pero sa bagay ganoon talaga kapag biglaang nalaos, at naghahabol sa kamera ng media, kadikit ang pangalan ng mga De Alvas. You witch. Galit niyang sabi. Masisira ang poster mo, kaya kung ako sa'yo umpisahan mo na ang engagement party niyo ni Jason, nang matapos na ang paghahabol ng media sa laos na gaya mo. Sabi ko sa pang-asar na boses. Totoo naman na baka kaya lang siya bumalik, ay dahil nalaos na siya, kung saan lagi na sa kanya ang spotlighting mga taga-media, dahil girlfriend siya ng isang mayamang negosyanteng si Jason. Akmang magsasalita pa sana siya, pero tinalikuran ko siya agad, saka nagmarcha palabas ng CR. Tatawa-tawa kami ni Jude. Habang pabalik sa upuan namin, nang ikwento ko sa kanya ang nangyari sa loob ng CR. Binaliwala ko ang pagtrato ng magulang ko sa akin ngayong araw, wala din namang saysay kung malulungkot pa ako, hindi naman magbabago ang tingin nila sa akin. Kahit pa umiyak ako sa harapan nila. Hindi ko inaasahan ang nangyari sa amin ni Karel sa CR, pero hindi ko rin naman ginasto ang asarin siya sa mismong gabi ng engagement party niya, inunahan ko lang siya sa mga bagay na pwede niyang magawa sa akin. Pagbalik namin sa upuan namin, ay masama ang tingin sa akin ni Daddy, na hindi ko nalang pinansin, dahil natural na ata talaga sa kanya na tignan ako ng masama. Nag-uumpisa na ang host ng party sa kakasalita ng makaupo kami, tinawag na nito ang mga magulang ni Karel at Jason, na kapwa nagbigay ng mga mensahe nila para sa dalawa. The lovely couples, please welcome Mr. and Mrs. De Alvas, congratulations to both of you, masiglang sabi ng host, dahilan para magpalakpakan at maghiyawan ng mga bisita. Saglit akong napatitig sa kanya nang lumabas sila ni Karel, magkahawak ang kamay na halos sweet na sweet sa isa't isa. Inabutan sila ng wine ng waiter, na siya naman nilang tinaas na dalawa,
senyales na nagpapasalamat sila sa mga taong nakasaksi ng pagmamahala nila. Pansin kong inabot ng host kay Jason ang microphone, para siguro magbigay ng mensahe kay Karel at sa lahat. Han, pag-uumpisa ni Jason, sabay himas sa mukha ng babae, si Karel. I am just so happy that we're now getting married. I love you and I will always love you, sabi niya sabay halik sa labi ni Karel. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanilang dalawa, masyado pala talagang masakit na makita at madinig ko mula sa kanya, kung gaano niya kamahal si Karel. Sabay-sabay nagpalakpakan ang lahat, habang si Jason ay nakaalalay kay Karel sa bewang, habang pababa sila sa mini stage. Uwi na tayo girl, galit na jaw-awit ko, aya ni Jude. Wait lang, tanging sagot ko. Saglit silang nawalang dalawa sa paningin ko, pero agad ko ding nakita na abalang nakikipagkamay sa mga bisita nilang bumabati sa kanila. Nang makita kong malapit na sila sa mesa namin, ay binulungan ko na si Jude, na pwede na siyang mauna, at hintayin ako sa labas, kung saan naghihintay na si Shelo. Dinukot ko ang maliit na sabreng nasa loob ng bag ko na nakatupi ng maliit, kung saan naglalaman ng bagay na gusto kong sabihin kay Jason. You guys are so lovely, congratulations to both of you, magalak na bati ni Tita Ellis, nang makalapit na sila sa pwesto namin, para makipagkamay. Congratulations iho, best wishes to both of you, bati naman ni Dad. Thank you for coming sir. Looking forward on the wedding day, sagot ni Jason habang si Karel ay nakipagkamay na sa dalawang kapatid ko, at abala na sa pakikipag-usap kay Tita Ellis. Pansin kong tinignan ako ni Jason, nang may pag-aalinlangan kung makikipagkamay sa akin. Congratulations Mr. De Alvas, bati ko sabay pakikipagkamay sa kanya, na ako na mismo ang umabot. Kita kong nagulat siya dahil sa ginawa ko, kaya naman ngumiti na lang ako para isipin niyang ayos lang sa akin ang ginagawa ko. Iniwas kong matignan ang mga mata niya, dahil baka kapag natitigan ko na naman ang mga matang iyon, maging marupok na naman ako. Akmang bibitaw na siya sa pakikipagkamay sa akin, nang bigla kong ipasa sa kamay niya ang hawak-hawak ko. Be happy, antag ko pa nang nakangiti. Tuluyan akong bumitaw nang mahawakan na niya ang iniabot ko, matapos makipagkamay sa kanya, tumingin siya sa akin nang may pagtatanong sa mata, pero hindi ko na pinansin, bagkus ay tumalikod na ako, saka tuluyang nagmarcha palabas nang hindi sila nililingon. Alam ko namang walang makakapansin ang ginawa ko, ang pag-abot sa kamay ni Jason ng kung ano, at ang pag-alis ko ng walang palem, dahil wala naman sa akin ang atensyon nila. Bahala na kung hindi niya baklatin ang binigay ko, wala namang mawawala sa akin. Agad kong nakita ang sasakyan ni Shelo, na nakaparada sa harap lang mismo ng hotel, kaya naman nang makalapit ako doon ay agad akong sumakay. How is it going? Tanong ng pinsan ko sa akin nang makasakay ako. Okay na, sagot ko. Let's go to my new world Shelo, nakangiti kong aya sa pinsan ko. You sure about this right? Paninigurong tanong niya. Dahil eto na ang tinakda kong araw, kung saan lalayo na ako, at iiwan ang mundong ito, kung saan palagi akong luhaan at naiiwang talunan. Hinimas ko ang tiyan ko, bago tuluyang sumagot. Absolutely sure kuya, nakangiti kong sagot kay Shelo. Huminga muna siya ng malalim. Bago tuluyang nagmaneho palayo sa lugar. Hindi sumunod si Jude sa sinabi ko na magkita kami sa sasakyan ni Shelo. Nagpaalam daw agad ito nang makalabas, at sinabing ayaw niyang makita na aalis ako, kaya hinayaan na ni Shelo na umuwi. Nauunawaan ko naman, dahil naging malapit kami ni Shelo sa isa't isa. Hindi ko sinabi sa kanila kung saan ako pupunta, ang tanging alam nila ay lalayo na muna ako sa ngayon. Eto na yung huling gabi na nakita ko, ang magulang kong kahit kailan ay hindi ako minahal. Huling gabi kung saan sinabi ko sa sariling mahal ko si Jason, at huling gabi kung saan inamin ko sa sarili kong talo ako, dahil sigurado akong bukas mag-uumpisa na ang bagong mundo ko, kung saan ako naman ang mananalo, ako naman ang mamahalin, at ako naman ang masusunod para sa sarili ko nang walang nagtaturo ng dapat kong gawin. Umpisa na ng buhay ko, kung saan kasama ko ang magiging anak ko, dahil bukas mag-uumpisa na ako sa totoong ako, at bukas wala ang Emma na ginusto nilang lahat na mawala sa mundo nila. Sana maging masaya sila. Sana maging masaya si Jason ng tuluyan.
Babalik ako sa tamang panahon, panahon kung saan may pagmamalaki ko ang sarili ko, kung saan wala nang makakapanakit sa akin. Babalik ako na may magandang buhay kasama ang anak ko, at babalik ako na may papatunayan sa kanilang lahat na kinaya ko ang buhay nang wala silang lahat. Babalik ako ng buo na ang loob at pagkatao ko, at sa pagbalik kong iyon, sisiguruhin kong hindi na ako ang tauna na kilala nilang lahat. Babalik akong mas mahal ko na ang sarili ko, kasama ang anak ko. Sa ngayon mas magiging matapang muna ako para harapin ang buhay, para sa magiging anak ko. Paprotektahan ko siya kahit anong mangyari pa. Jason POV. Nasa akin na ang lahat, maliban sa taong mahal ko na bigla na lang akong iniwan, matapos ko siyang ayaing magpakasal. I felt so broken that time. I always spend my time drinking non-stop. Anong magagawa ko kung sa pagkalasing ko lang pwedeng makalimutan yung babaeng mahal ko si Karel? I felt so useless kasi iniwan niya ako nang bigla na lang, pakiramdam ko noon sobra akong walang kwenta. Inom, alak at pagwawala ang ginawa kong paraan, para makalimot sa sakit na nararamdaman ko, binaliwala ko lahat ng bagay na meron ako sa buhay, even my mom who always told me, na marami pang ibang babae na mas deserving para sa akin, na hindi ako iiwan. Ayoko ng iba, gusto ko lang si Karel, kaya naman hinayaan ko ang sarili ko na magpakalunod sa alak, hinayaan kong lumuha ako nang ako lang ang nakakaalam. I know that my tears would be worth it one day, when Karel back to me. Kaya dapat ayusin ko ang sarili ko, para kapag bumalik siya, hindi na niya ako iiwan pa. Time made me realize na baka kaya ako iniwan, ay may kulang sa akin, may problema sa akin. That's why I made everything fine and perfect, hanggang sa hindi ko na maalem isa na pala ako sa mga tanyag na negosyante na tinitingala ng iba. Inayos ko ang sarili ko, I made everyone look so proud to me, lalo na mga kababaihang nababaliw na may kama ko. Kung hindi ko mahanap si Karel sa mga panahon na hinahanap ko siya, kailangan kong tulungan ang sarili ko, na mapanatili yung pagmamahal na meron ako para sa kanya. Dahil alam ko sa sarili kong siya lang talaga ang gusto ko, kaya nga hinahanap ko siya kahit mukhang ayaw magpahanap. Gumagamit ako ng ibang babae, para punan ang init sa katawan ko. Tuwing kailangan ko, at sa tuwing ginagawa kong makipag-ano sa mga babaeng pumayag na ikamo ko sila. Pangalan ni Karel ang binibigkas ko. Mukha niya ang iniisip ko. Ayokong mawala ang pagmamahal ko sa babaeng matagal kong pinaghirapang makuha, dahil alam kong siya ang para sa akin. Hanggang sa pagtanda, handa akong tanggapin siya ng buong puso, at walang pag-aalinlangan oras na bumalik siya. Everyone believes I'm a good one, I'm better in everything, pero hindi nila alam na ginagawa ko lang iyon, para lokohin ang sarili ko, at tabunan ang pangungulila ko. I'm not happy being on top in the business world, gusto ko ng simpleng buhay lang, pero baka nga dahil may kulang pa sa akin, sinikap kong makapunta sa tuktok ng tagumpay. Sa pag-abot ko ng tuktok, naging libangan ko ring gawing laruan ang mga babaeng masyadong baliw na baliw sa akin. Kahit iba ang sinasabi kong pangalan, sa tuwing nakikipag-ano ako, ayos lang sa mga ito, basta raw matikman nila ako, sino ba ako para tumanggi? Bukod sa tawag ng laman may lalabas ko na naman ang gusto ko nang sumabog mula sa loob ko, na si Karel ang iniisip habang iba ang kasama. Abusado na ako kung tutuusin, pero wala naman maaabuso kung walang nagpapaabuso. Things happened unexpectedly. I met Emma Sanchez, she looks a little bit the same with Karel, kaya nga sinamantala ko ang isang gabi na lasing siya, at dinala agad sa pinakamalapit na hotel. Nakainom na ako pero hindi ako lasing, pilit kong sinasabi sa sarili kong ibang tao siya, dahil malabong makita ko si Karel nang biglaan, na halos ayaw ngang magpahanap. I used all my connections to find her, pero mukhang ayaw niya pa talagang magpahanap, dahil walang makapagsabi sa akin kung nasaan siya, kaya malabong siya ang babaeng nasa harapan ko ng mga oras na iyon. Sinamantala ko ang kahinaan ng babaeng nakita ko sa bar. Na agad kong dinala sa malapit na hotel, nagawa ko pang ang kalkalin ang bag niya, para humanap ng ID nang sa ganoon ay makasiguro akong ibang tao siya. Emma Sanchez, 21 years old, mahinang basa ko sa ID niya, na nakita ko sa loob ng wallet niya. Kilala ang apelyido niya, dahil anak siya ng isang abogadong magaling, na siyang kaibigan naman ng mga magulang ko. I used her drunk state,
dahilan para may nangyari sa amin, sobra siyang naging agresibo, marahil ay lasing na nga at wala sa katinuan. When I'm about to hold her, I got so shocked because she's a pure, at ako ang makakaano sa kanya. I don't do, dahil masyado na silang clingy after ng na akala mo ay nabuntis agad, kaya ayaw nang humiwalay sa akin, that's why I prefer girls with experience, yung alam kung saan lulugar pagtapos ng pakikipag namin sa isa't isa. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanya, na yung tipong katatapos ko lang siyang anuhin, kahit halos walang malay ay gusto ko na ulit siyang matikman, at maramdaman ang katawan sa katawan kong nag-iinit, na alam kong siya rin ang dahilan. Nakaisip ako ng dahilan para paulit-ulit na may mangyari sa amin, asked her as my body when she woke up the next day, bago sa akin ang bagay na iyon, dahil kadalasan ay hindi na ulit ako tumitikim ng parehong babae na nagalaw ko na ng huli. Ayaw niyang pumayag base sa naging reaksyon niya, kaya naman nakaisip ako ng paraan, para maulit ang nangyari sa aming dalawa. I used her daddy as a blackmail. Na kapag hindi siya pumayag ay malalaman ng ama niya, na sigurado kung ikakagalit nito, kilala ang ama niya bilang masungit at malupit sa korte, kaya naman nasisiguro kung pagdating sa iisa niyang anak na babae ay mahigpit siya. Hindi siya pumayag sa gusto kong mangyari, bagkus ay iniwan pa niya akong mag-isa sa hotel room na pinagdalhan ko sa kanya. I got this gut feeling na gusto ko siyang ariin na parang akin, pagdating sa na pangangailangan, kaya naman nag-utos ako sa isang kilalang tao, para alamin ang mga tungkol sa kanya. After an hour nakatanggap ako ng tawag sa taong inutusan ko, she's an event organizer and living alone in one of my condominium tower. I hired their team to organize my parents' anniversary celebration, para na rin makausap ulit siya, at takutin para mas pumayag sa gusto kong mangyari. After all I'm Jason De Alvas, I'm hard to resist, kaya alam kong sa huli ay bibigay rin siya sa akin, na nangyari nga. Ininsulto at pinagsalitaan ko siya isang beses, hindi ko intensyon, pero alam kong sumama ang loob niya. Alam kong ayaw sa kanya ng mga magulang niya, base sa naging obserbasyon ko, isang beses na magkita ang mga ito sa mismong party ng magulang ko, na si Emma ang nag-organize. I didn't mean to offend her, but I got her offended. Kaya naman nag-isip ako ng paraan, para makabawi sa kanya. I forced her to go with me sa rest house ko sa Batangas. Ayaw niya pero wala na siyang naging choice kundi sumama talaga sa akin, paano pa siyang tatanggi kung ipinasok ko na siya sa sasakyan ko, at agad na pinaharurot ang sasakyan palayo sa party shop nila. At first everything went fine, kahit halata ang pagkadisgusto niya sa ginawa ko, alam kong naboboring na siya, pero wala akong pakialam, dahil ewan ko ba sa sarili ko kung bakit natutuwa akong makita na naiinis at nagagalit siya sa akin. Baliwala sa akin bawat salita at pagkagalit niya, basta pakiramdam ko kalmado ako na kasama ko siya, dahil iniisip kong kahit papaano ay kasama ko si Karel sa katauhan niya, sa bahay kung saan nangarap kami para sa pamilyang gusto namin buuin. Nag-inuman kami sa tabing dagat isang gabi, habang nasa rest house pa kaming dalawa, at hindi ko akalaing magbubukas siya ng usapin sa akin tungkol sa buhay niya. I didn't expect her to tell me everything, but one thing I am sure is, she felt unworthy to all, to her parents, and she was left behind by them, pero dahil wala naman akong pakialam sa nararamdaman niya, hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin pa. Anong gagawin ko sa istorya ng buhay niya, kung si Karel naman ang iniisip ko, habang kasama siya, at hindi ang totoong siya? Alam kong darating ang isang araw, at itatapon ko na lang din siya gaya ng mga babaeng naikakama ko. I know I will settle down with Karel. Alam kong babalik siya kahit gaano pa katagal, but for the meantime I will use her, I will use Emma as her replacement to my Karel. She's good at warming my bed, she satisfies me and give my needs as a man, and most important at all, she makes me feel sane dahil nga pinapaniwala ko ang sarili kong siya si Karel. Oo, makasarili ako, kaya nga wala akong pakialam sa kung ano ang mararamdaman niya, pumayag rin naman siya sa gusto kong mangyari. Alam kong nagugustuhan din naman niya ang kasunduang meron kaming dalawa, kasi kung hindi niya rin naman gusto, hindi siya babuka at hindi magpapaano ng kusa sa akin. I woke up very tired, dahil ilang oras pa lang ang naging tulog ko galing sa ilang ulit na paglamang ko kay Emma,
hindi na ako nagtaka na wala siya sa tabi ko paggising ko. Bumangon ako at bumaba papunta sa kusina, nang mapansin kong bukas ang pintuan ng kwartong pinagbabawal kong buksan ni Emma. I felt so angry the moment I opened the door, and saw Emma holding the painting that Karel gave me, at dahil ata sa biglaan kong pagpasok, ay nagulat si Emma, dahilan para maibagsak niya ang painting. Sobra ang galit na naramdaman ko, kaya naman halos masaktan ko siya nang hindi iniisip ang pwede kong magawa. She cry and cry habang nagtatangis ako sa sobrang galit, nang bigla kong makita na dumudugo ang paa niya. I was shocked seeing her with a blood, at halos takot na nakikiusap sa aking tama na, saka lang ako bumalik sa ulirat ko, nang mapansin kong nangangangig siya sa takot. Gusto ko siyang hawakan noong mga oras na iyon, pero agad niya akong pinigilan, dahil sa sinabi niyang lumabas na lang muna ako, at hayaan siyang mag-isa sa loob ng kwarto, ay mas lalo akong nakaramdam ng pagsisi sa nagawa ko. I didn't expect that I would hurt a woman, just because she disobeyed me. Lumabas siya mula sa kwarto, at agad na nagdiretso palabas ng rest house. Nag-aya siyang umuwi na, kaya naman ginawa ko ang gusto niya. Tahimik lang ang naging biyahe namin ng mga panahong iyon, pinilit ko pang dalhin siya sa ospital, dahil nga sa naging sugat niya sa paa na tinanggihan pa rin niya. Paghatid ko sa kanya, diretso lang siyang bumaba ng sasakyan ko, nang hindi ako pinapansin. I let her walk alone without my help. Hindi ako makapaniwala sa nagawa ko, so instead of helping her, I drove myself out of her place. Mahilig lang akong manggamit ng babae, para mailabas ang init ng katawan ko, pero hindi ko inaakalang aabot ako sa puntong nakapanakit ako, nang gaya niyang sobra na rin ang hirap na dinanas mula sa mga magulang niya. Gusto kong humingi sana ng tawad, pero hindi ko alam kung paano, kaya mas maiging wag na lang. After all, I'm Jason De Alves and I will never ask an apology for someone. Hindi ugali ng isang tulad kong lalaki ang humingi ng tawad at pasensya sa iba. She's just nobody, and not even worth it for my apology, because at the end of the day she's just my body.